Alright, magandang araw at welcome sa Bets Pilipinas. Mabuhay. Okay, share ko lang ito mga kababayan. Share ko lang itong video. Video ito ng kuha kahapon doon sa proclamation rally ng administrasyon doon sa Ilocos Norte. Napansin ko lang kasi nagkalat itong si Bongbong Marcos sapagkat habang pinapakilala niya, ini-introduce niya itong kanyang mga dosing pambato, binabasa niya pero mali-mali pa rin yung kanyang nababanggit. Okay, maya po ipi-play natin ang video. And then, matindi rin po kanyang binitawang banat sa mga ibang pambato, sa ibang partido. Ito po mga kababayan, i-play natin ang video para makita ninyo. Pero bago yan, baka po pwede makiusap, no? Baka po pwede makisubscribe ang ating channel. Okay, maraming salamat. Andito po ang aming ipinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Okay, so yan po yan po pinagyabang ni Bongbong Marcos itong kanyang mga pambato na lalo na itong mga nagbabalik Senado. Okay, sabi niya, hindi pangkaraniwan ang aming mga kandidato dahil, okay, hindi kagaya ng sa iba't ibang partido, nahirap sila kuha ng kanilang membro. Okay, ngayon, sasagutin natin. Siyempre naman, itong mga pagsamantala, itong mga tao na balingbing, itong mga tao na tawag dito, itong mga tao na sumama dyan sa alyansa ni Bongbong Marcos, ang habol lang yan ay makinarya. Kita nyo naman, no? Gamit nila yung stasyon ng gobyerno, PTV4. So, libre sila. Okay? Kaya ito mga sinasabi ni Bongbong Marcos, pinagyayabang niya na madali makakuha na pambato.
makinarya lamang ang habol niyan. Hindi dahil sa bilib sila kay Bongbong Marcos. Kundi makinarya. Ibig sabihin niyan, mapagsamantala sila. Lalo na itong si Tolentino, si Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao, matindi ang binitawan salita niya noong 2022. Sinasabi ni Manny Pacquiao noon, matindi. Corrupt daw ito si BBM. Pwedeng magkaroon ng martial law ulit. Mark my words. Ganun ang kanyang binitawang salita. Pero ngayon, kasama siya sa lineup sa alyansa ni BBM. So ano ang habol niya? Makinarya. Napagsamantala, kinain niya ang kanyang pride, alang-alang lamang sa makinarya. Okay? Ayun, itong si Tolentino naman, sabi niya, kaya daw siya dyan, lumipat, sumama kay BBM kasi iisa ang kanilang pinaglalaban ang West Philippine Sea. Anti-China sila sa makatuwid. Pero, matatandaan na itong si Tolentino, tumakbo noon under sa PDP laban kay Pangulong Duterte. At alam niya noon na itong polisiya ni Pangulong Duterte ay friends to all, enemy no one. Okay? Close to China, close to US. Kaya lang, nung panahon kasi ni Obama, pinakakialaman ni Obama ito si Pangulong Duterte. Nung panahon kasi ni Obama, kaya hindi magkasundo noon ang Amerika at saka si Pangulong Duterte. Kasi itong si Obama noon, pakialamero. Pero nung si Trump ang presidente, okay naman sa US, magkasundo naman sila. Magkasundo sila ni Trump. Maganda ang kanilang relationship ni Pangulong Duterte at ni Trump. Friends to all, enemy no one. Sa makatuwid, itong sinasabi ni Tolentino na kaya sa lumipat, sumama kay BBM kasi iisa ang prinsipyo pagdating sa West Philippine Sea. Hindi yan totoo. Ang totoo niyan, habol niya, makinarya. Makinarya. Simple ka naman. Pag sa administrasyon ka, mas malawak ang makinarya na nagagamit mo, mapapakinabangan mo, makakalibre ka, makakatipid ka. Siyempre, gamit mo yung resources ng gobyerno. Katulad niya, no? Di ba? Kaya, hindi po yan totoo. Hindi po totoo yung sinasabi ni BBM na ang mga kandidato ay nagkipagsiksikan sa kanya dahil bilib sa kanya. Hindi po. Hindi po yan totoo. Ngayon, sabi ni Bongbong Marcos, ang aming pinagmamalaki at pinaglalaban, subok na at matatagal na nasiservisyo sa publiko. Ibig sabihin, ay mga veterano na itong mga kasama ni Bongbong Marcos. Ay ilan bang mga dating senador dyan at kasalukuyan senador? 8. Yung mga dating senador at kasalukuyan senador kasama sa kanyang lineup, Cayetano, Lacson, Lapid, Marcos, Pacquiao, Revilla, Soto, and Tolentino. Okay? Ngayon, lahat ba yan magagaling? Lahat ba yan ay magagaling? Masasabi natin na dekalidad ng mga senador? Lito Lapid, Manny Pacquiao, yan ba ay dekalidad na senador? Tingin ko ito si Bongbong Marcos nagbubuhat ng bangko. Sinungaling. Okay, ngayon, sabi niya dito sa kanyang
speech. Naawa daw siya sa kanilang mga katunggali dahil nagmamakaawa. Then sabi niya, nagtataka daw siya. Yung ibang kandidato ay nag-deliver ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Sa makatuwid, minaliit niya. Pag sinabing nag-deliver na suka, ang ibig sabihin nun, walang alam, walang kakayanan, mahirap, walang pinag-aralan. Yun po yun eh. Tinignan ko dito sa educational background dito mga kandidato ng PDP Laban, karamihan dito abogado. Tulad nito, Marcolita, abogado. Master-in-law of lawyer, Marcolita, lawyer, LLB, and master-in-law. Congressman. Veteranong congressman, veteranong lawyer. Okay? Bondok, abogado rin, si Jamie Bondok. Henlo, abogado rin. Vic Rodriguez, abogado rin, isang magaling na abogado. At dati na rin naglingkod sa gobyerno under kay Marcos. Kibuloy, doctor in theology and philosophy. Pag sinabing philosophy, hindi po yan basta-basta. Magaling yan, ibig sabihin, magaling yan sa yung IQ niyan, magaling sa debate, magaling sa analysis. Okay? De La Rosa, Doctor in Public Administration, senador, one-term senador, dating PNP chief, PME year. Okay? Bongo, si Senator Bongo ay one-term senator, businessman, business and administration and local government. Ito po ay graduate po siya o galing nag-graduate po siya sa Lasal. Nag-aral sa Lasal. Okay? So yan po ha. Kaya sa tingin ko si Bongbong Marcos ay hindi nag-iisip. Philip Salvador, aktor. Okay? Aktor. Sa kanyang lineup, sino-sino ang mga abogado diyan? Cayetano, Abalos, Binay, Tolentino. 4 lang ata eh. 4 lang ang abogado dyan. Nakasama nila. Ay si Pacquiao ba? Lalo na si Lito Lapid. Masasabi ba na yan ay di kalidad? At hindi taga-deliver na suka? Come on. Masyado naman yata tayong mayabang, pero kung titingnan ang katotohanan, malabo. Si Bongbong Marcos na lang, Bongbong Marcos. Hindi tapos. Hindi graduate. Walang degree. Marunong na mag-English. Siyempre, anak mayaman eh. Di ba? Anak mayaman eh. Ngayon, sabi niya rito kung ihahambing natin sa mga napulot nila, kung kilatisin natin ng isa't isa,
napakatingkad ng kanilang kakayanan. Yun na nga po. Napakatingkad daw ng kakayanan ng mga pambato niya. Mamaya, kikilatisin natin kung ito ba mga ito ay walang issue. Kasi sabi dito ni Marcos, kung kikilatisin natin, sabi niya. Ay mamaya po, kikilatisin natin. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ng mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Itong binabanggit siya ng mga veterano senador. Na 8. Si Cayetano, Lacson, Lapid, Marcos, Pacquiao, Revilla, Soto, Tolentino. So 8. At itong binabanggit niya na mga congressman na veterano din sabi niya, Abalos, Binay, Cayetano, Marcos, Pacquiao, Tulfo, Villar. Kaya lang napansin ko, ang binanggit niya, 15. Pero doon sa kanyang lineup nakakita doon sa stage, 12 lang. Pero sa kanya binanggit dito sa kanyang speech, 15, binabasa niya eh. Bakit naging 15? Kasi sa sinasabi niya na galing daw congressman na mga na subok na. 2 ang Cayetano, 2 ang Marcos, 2 ang Pacquiao. May Pacquiao sa nabanggit doon sa dating senador. May Pacquiao din siyang binanggit dito sa congressman, mga baguhan daw. May Cayetano siyang binanggit doon sa sinasabi niyang veterano na bilang senador. May Cayetano din siyang binabanggit na galing naman congressman na sinasabi niya. May Marcos siya na binabanggit doon sa sinasabi niyang veterano bilang senador. May Marcos din po siya binabanggit dito sa congressman. Kaya naging 15. Ay ano nangyari? Binabasa niya eh. Diba? Binabasa niya. Nakikita niyo mga kababayan, binabasa niya. Pero, mali-mali pa rin siya. Ano nangyari? Ano ibig sabihin nun? Nilista mo na lahat-lahat, binabasa mo na, mali ka pa rin. So, ibig sabihin, wala ka sa tamang katinoan. Wala sa focus. Wala sa concentration.
Mm. Na malinaw, binabanggit niya ang mga ah, magagaling. Ha? Subok na sa Kongreso, sa batasan. Abalos, Binay, Cayetano, Marcos, Pacquiao, Tulfo, Villar. So parang lumalabas na dalawa ang tumatakbong Cayetano sa kanyang alyansa. Dalawa rin ang Marcos. Dalawa rin ang Pacquiao, parang ganun. Oh, nagkalat siya, di ba? Nakakahiya. Oh, nakakahiya. Okay? Ay ngayon, ito sabi niya mga kababayan na, binabanggit niya rito, wala daw may bahid ng dugo. Wala daw may bahid ng dugo sa kanila. So ano ibig sabihin? Ito, basahin natin. Wala sa kanila ang may bayad ng dugo dahil sa tokhang. So ibig sabihin, ang binabanatan niya rito si De La Rosa, si Senador Bato at si dating Pangulong Duterte. Dahil sa pulisya, dahil sa war on drugs. Pero, ang war on drugs, napakagandang pulisya ni Pangulong Duterte. Dahil napuksa ang mga kriminal, napuksa ang mga adik, ang ating kapaligiran, ang ating kalye, umayos, naging safe. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Di nga, Di nga. Mamaya, mag-search tayo, magsasaliksik tayo para malaman natin kung ito bang sinasabi ni Bongbong Marcos ay totoo. Okay? Pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit, namatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China. Okay? Yung binabanggit niya na pinabayaan, ito sabi, ulitin ko pinagsamantalahan ng ang crisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Totoo ba 'yon? Sa tingin niyo mga kababayan, pinabayaan ba ni Pangulong Duterte? Nagpabaya ba si Pangulong Duterte nung pandemya? Hindi, di ba? Kaya nga, sa kabila ng pandemya, tuloy-tuloy ang proyekto ng gobyerno noon. Tuloy-tuloy ang mga gandang programa ng gobyerno noon na panahon ni Pangulong Duterte. Kung nagkataon halimbawa, si Bongbong Marcos ang presidente noon, saan kaya pinulot ang bansa? Ngayon nga bahalang ang nanalasa, bahalang ang nanalasa sa ating bansa, Metro Manila, kamot ulo na si Bongbong Marcos at sasabihin niya, anong gagawin natin? Bahalang yun hindi siya buong Pilipinas. Hindi katulad ng COVID. Okay? Tapos kung magsalita ito si Bongbong Marcos, kala niya napakagaling niya. Ayun, sabi niya, wala sa kanila ang pumapalakpak si China. Ibig sabihin, sa mga kandidato na kasama niya dyan, wala dyan pro-China. Okay? At ibig sabihin yan, pinagmamalaki niya ito mga kandidato niya na lumalaban sa China. Ang tanong natin ito, nung sila ba ay umupo ngayon, nabawi ba ng Pilipinas itong mga isla dyan na sinakop ng China?
Tanong yan. Naging maayos ba? Naging peaceful ba ang West Philippine Sea nung panahon niya ngayon? Ito mga mangisdang Pilipino, nakapangisda ba? Kaya nga nung sa hearing ng Quadcom doon sa Zambales, sinupalpal sila eh. Mga congressman, sinupalpal mga mangisda. Sabi noon, nung panahon na ni Digong, maayos na nakapapangisda itong mga mangisda. Samantala ngayon panahon ni Marcos, wala. Supalpal sila doon. Okay? Ito pa, sabi niya, wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasaktal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at ating kababaihan. Ang binaratan niya ay si Pastor Kibuloy at tinawag yung bulaang propeta. Presidente yan, presidente. Okay, presidente yan. Ngayon, wag siya pag siya po ang biyanatan, wag siya mapipikon. Wag siya mapipikon, okay? Wala sa kanila ang nagtataguyod na pugad ng krimen. Doon pa sa PDP laban, mayroon pang nagtataguyod doon ng krimen. Ang nung panahon ni Tanay Digong, mas maganda ang pulisya, ang programa para sa paglaban sa krimen. Kaya tumahimik noon eh. Kumpara ngayon. Ngayon, ito tanong ko, hindi ako nag-husga. Ito tanong ko kay Bongbong Marcos. Diyan kaya sa line-up niya, wala kayang gumagamit ng drugs diyan? Kasama siya, tanong natin. Kasama siya sa tanong natin. Walang gumagamit ng cocaine diyan sa grupo nila. Kasama siya. Yan ang tanong ko. Hindi ako nag-aakusa. Baka sabihin ninyo, nag-aakusa ako. Isang palatandaan kung ang isang tao ay gumagamit ng droga, okay, yung nag-iiba po ang kanyang gesture, yung mukha, yung panga, yung gano'n, no? Ayan. Masakit pala sa panga eh. Masakit pala sa panga pag gano'n. Masakit dito. Isang sinyalis yan na ang isang tao ay gumagamit ng drugs. Ay dyan ba sa line-up ni Bongbong Marcos, wala bang nakikita dyan na gumaganyan ang mukha? Tanong ko lang, hindi ako nag-aakusa. At ang paggamit ng droga, yan ba hindi krimen? Tanong ko lang din. Kasi sinasabi niya rito tagataguyod daw ng pugad ng krimen sige nga. Okay? Ngayon, ito mga kababayan na. Sabi niya kasi, kilatisin. Kilatisin natin. Para malaman natin kung totoo ba na ito mga pambato niya walang bahid ng walang issue. Kahit issue man lang kahit issue, mga kaso na halimbawa, sinampa, gano'n. Laban sa kanila. Tingnan natin sa Google. Hanap tayo sa Google para malaman natin kung totoo ba na walang pambato si Bongbong Marcos na nasampa ng kaso o walang issue. Okay? Ako. Hanap tayo ito. May nakita ako dito ilagay ko sa screen para naggaling ito sa Inquirer.net. Okay? Inquirer.net 11 years ago. 4 senators got 370 million during Corona impeachment. Yan 4 na senador daw ang nakakuha. Okay? Ngayon, sino ba ito mga ito? Tingnan natin. Sino ba ito mga ito? Okay, dito basahin natin Ito. Department of
Budget and Management, DBM, released a total of 370 million from the Disbursement Acceleration Program, DAP. Isang patawag na pork barrel. Okay? To for senators. Oh. Sino ba itong mga ito? Sino ba itong apat na senador na ito? Jinggoy Estrada, Ferdinand Bongbong Marcos, kasama pala siya dito sa mga sinasabi. Nababanggit dito sa balita. Bong Revilla Jr., kasama si Bong Revilla. Vicente Soto III. In the middle of impeachment trial of then Chief Justice Renato Corona in 2012, the DAP funds which were on top of the 200 million from the Priority Development Assistance Fund or PDAP for each senator ended up in dubious non-government organization NGOs controlled by businesswoman Janet Lim Napoles. So, yan pala eh. May issue pala ito mga ito eh. Issue na ito ha. Issue na ito. Hindi ko alam kung ito ba ay totoo. Basta sa balita nakalagay. Di ba nga, kaya nga ito si Bong Revilla nakulong. Bagamat nakalaya, napawalang sala. Okay? Si Jinggoy umamin eh. Na nakatanggap noon ng pera mula sa dahil sa impeachment. Tig 50 million sila. Diba? Okay yan. Sino pa ba? Hanap pa tayo para malaman natin. Okay, Lito Lapid. Hanap tayo. Baka ito si Lito Lapid. May issue din. Malalaman natin dito sa balita. Google. Okay? Lito Lapid ito. Lito Lapid. In 2015, he was charged for graft over his alleged involvement on 2004 fertilizer funds scam while he was governor of Pampanga. But the case was dismissed in 2016 by the Sandigan Bayan Anti-Graft Court due to the inordinate delay in investigation. So na-dismiss yung kaso noon na sinampa kay Lito Lapid patungkol sa fertilizer fund scam noong siya ay governor pa ng Pampanga 2004. Okay? Pero tingnan natin tingnan natin kung ito ba ay bakit na-dismiss, anong dahilan. Okay, ito. May nakita ako Itong kaso pala ni Lito Lapid ay ni-reverse ng Supreme Court. Ito, babasahin natin Easy reverses dismissal of Lito Lapid graft charge. Binaliktad ng Supreme Court. Base dito ito utos ng Supreme Court sa Sandigan Bayan. The Supreme Court has reversed a decision by Sandigan Bayan dismissing the graft charges against Lito Lapid o Senator Lito Lapid in connection with the 728 million fertilizer fund scam of 2004. In a two-page order released on Tuesday, the High Court also ordered the Sandigan Bayan to resume hearing the case. So ayan may mga pending case pala ito mga ito Hindi ko lang alam kung anong status nito, kung ito ba yan na-dismiss na. Susunod na panahon ay ating susuriin. Mag-search tayo para malaman natin kung ano bang para malaman natin kung okay? O sino pa ba?
Ito naman, si Tolentino. Tingnan natin kung ito ba si Tolentino ay walang issue patungkol sa graft and corruption. Hanap tayo, hanap. Okay, so ito Tolentino. Okay, may nakita tayo. Tolentino. Sino bang Tolentino ito? Naging dating MMDA chairman. Francis Tolentino, di ba? Naging dating MMDA chairman. O tama, Francis Tolentino. Ito nakalagay. Basahin natin para alam ninyo mga kababayan kung totoo ba na ito mga ito ay o kaya issue na lang issue para malaman natin. Okay? The new MMDA chief pieces plunder, graft, and other charges. Okay, basahin natin. Newly appointed Metro Manila Development Authority o MMDA Chairman Francis Tolentino is facing plunder, graft, malversation, and money laundering charges before the Office of the Ombudsman. Despite the charges, Tolentino took his oath of office before President Aquino yesterday. So inappoint siya ni Aquino noon bilang MMD chairman. Okay? The charges stem from allegation of his former executive assistant Ronald Tan that he as former Tagaytay mayor from 1994 to 2004 and his brother included Mayor Abraham Tolentino amassed some 500 million in ill-gotten wealth. So ayan may issue pala sila Sinampan pa sila ng kaso ano? Noong mayor pa ito si Francis Tolentino sa Tagaytay. Sinampan siya ng kasong plunder. Hindi ko lang alam kung ito ba na-dismiss ba o hindi. Kung pending pa ba hanggang ngayon. Okay? Abibinay pieces complain over proliferation of illegal gambling. May kaso rin pala si Binay na kinakaharap Yan may mga issue pala sila may mga issue. Okay? Maging ito si Bongbong Marcos, merong 353 million US dollar contempt judgment of US court. Diyan pala diyan pala sa grupo ninyo, Mr. President. May mga issue pala kayo diyan ito galing sa Rappler ito. Marcos Jr. continues to evade Marcos Jr. continues to evade 353 million US dollar contempt judgment of US court. Ito po galing sa Rappler yan malinaw na malinaw yan pala Mr. President diyan pala sa grupo nyo marami pala diyang mga kandidato na may mga issue, mga nasampahan ng kaso. Okay? Ngayon, ito, tingnan natin itong si Lito Lapid, ano ba ang degree nito para malaman natin kung totoo itong sinasabi ni Bongbong Marcos na sa grupo niya walang taga-deliver na soka dyan. Ibig sabihin, matataas ang pinag-aralan. Lito Lapid educational background. He is the fifth child out of 9 children of Jose Santiago Lapid and Iloteria Mercado. He is complete his elementary education at Porac Central School 1968 and secondary education at St. Catherine's Academy in Porac 1972. Elementary na pala ito si Lito Lapid Tapos ipagmamalaki ni Bongbong Marcos. Hindi naman sa minamalita, kaya lang, ito kasi si Bongbong Marcos, pag nagsalita, akala mo
eh, mga dekalidad, mga dekalidad itong kanya mga pambato. Okay? O Manny Pacquiao, tingnan natin si Manny Pacquiao kung ito ba ay graduate. Manny Pacquiao complete his elementary education at sa Ibidra Saway Elementary School in General Santos but dropped out of his high school due to extreme and abject poverty. On February 27, Pacquiao took a high school equivalency exam and was awarded with a high school diploma by the Department of Education. Okay, bagamat dati nabalitaan ko ito daw si Pacquiao ay graduate ng political science yata sa Makati. University ng Makati, pero hindi natin sigurado kung gaano katotoo yun. So yan po So wala palang may pagmalaki ito si Bongbong Marcos. Wala pala siya may pagmalaki sapagkat dito kita natin, no? Hindi ko sinasabing ito mga nasa line-up niya ay convicted, Basta merong issue pagdating sa graft and corruption. May mga kaso, di ko alam kung pending o dismiss. Hahanapin natin yan sa susunod na panahon. Okay? Yan po mga kababayan. Ngayon, akalain nyo, doon kahapon sa kanilang proclamation rally, tinitingnan natin ito, galing sa TV5, kung ano ba ang reaksyon ng reaksyon ng publiko doon sa mga pambato nila. Okay? Katulad nito TV5, ang reaksyon ang natatawa. 40K at ang like 17. Okay? Ang heart 443. At ang galit 643. So ayan, no. Ang mga reaksyon ng publiko ay tinawanan lang sila. Tinawanan lang. Base dito sa TV5. Kaya masasabi natin na maraming may ayaw sa grupo nila. O Erwin Tulfo, tingnan natin si Erwin Tulfo kung ano bang issue kay Erwin Tulfo. Kung sabagay si Erwin Tulfo, di ba recently siya po ay may issue na pumutok. Di umano ito si Erwin Tulfo ay nang daya yata ng kanyang citizenship sa Amerika. Nandaya ata, di umano. Base dun sa ating mga napanood na mga vlog na mga kapwa natin vlogger. Kailan lang? Last week lang tayo. Last month. Pumutok yung issue na yan. Kinansila ng US Embassy ang kanyang visa. Pati ang kanyang passport yata. Di ba? Dahil nagsinungaling di umano.